Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At narito tayo ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay binubuo ng 27 aklat na isinulat, tinipon at inilathala sa loob lamang ng halos wala pang 100 taon. Panahon na kung saan ang unang iglesia ay naitatag at tumaganap sa halos bawat lugar na sasukupan ng Imperyong Romano. Sa mga Kristiyano, ang bagong tipan ay may natatanging kaugnayan sa lumang tipan. Ang mga aklat sa Biblia, Hebreo ay tinatanggap at ginagalang bilang isang napakalagang bahagi ng Biblia. Kung kaya't ang kasaysayang Hudyo ay nagiging kasaysayang Kristiyano rin. Dahilan ito sa paniniwala ang maginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay hindi may walay sa unang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Patunay dito ang madalas nagbabanggit ng mga talata sa lumang tipan. Ang maliwanag na pangaking ang mga ito ay natupad sa buhay, gawa at turo ni Jesucristo. Mula sa lumang tipan, ang mga unang Kristiyano ay gumamit ng mga ideya at konsepto kung saan may turo nila ang tungkol kay Jesucristo. Matatagpuan nila ang plano ng Diyos para sa sanlibutan. At ang planong ito ay nagkaroon ng katuparan kay Jesus na taga Nazaret. Ang lahat ang aklat sa bagong tipan ay nisulat sa isang uri ng wikang Grego na tinatawag na koine, karaniwan, nang hulugan higit na marami tao ang nakakaunawa sa mga aklat na ito sapagkat ang mga salita at pangusap ito'y nakasulat sa karaniwan o pang-araw-araw na gamit. Ang 27 aklat ng bagong tipan ay maaaring hatiin sa iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang taglay na katangiang pagpatindigan ang mga ebanghelyo o magandang balita, kasaysayan ng unang iglesia, mga sulat ni Pablo, mga sulat, pangkalahatan at pahayag.